again sa aking YouTube channel. Napakatagal ko pong nawala sa ating industry kasi nga nangyayari sa aking anak, nawala po yung aking special, kaya matagal-tagal na hindi tayo nakapag-vlog. Ngayon, ang aming watermelon noong namatay ang aking anak is bagong tanim pa lang. Ngayon ito ang ating discarte para sa mabilisang pagdidilig ng ating watermelon. Ipakita ko lang sa inyo ang ating water tank. Dito kami pinukuha sa may industriya. Watermelon. Papakita ko na sa inyo ang mabilisang pagdidilig. Yan. Ito, ginagamit na rin ito ng iba na nagwa-water pump ng tubig para sa mabilis na pagdidilig, kasi pag kakakot-kakutin natin ito na ito, napakahirap, napakabigat na tubig. Kaya ito, ipapaagas-agas lang natin sa mga kanal. Pero dahil gusto nilang mabilis na madiligan, ganito ang kanilang discard. Nandito na tayo sa area ng ating watermelon. Ito ang mabilisang pagdidilig sa ating mga watermelon. Yan. Susundan natin itong hose. Paano ba? Gaano siya kalakas. Ayan o ang kanyang bulwak ng tubig. Yan. Ganyan. Kapaagas-agas lang natin sa mga kanal. Hindi ko naakalain ito na gaganda, kasi nga sabi ng mga taga Cotabato, once daw na pumunta ka sa sa may patay, pumapangit ang mga tanim. Kaya sila, ng aking pinsan, pag may namamatay, hindi sila pumupunta sa kasi very sensitive daw. Pero awa ng Diyos, okay naman tong watermelon. Hindi naman siya naapektuhan. Ayan gaganda niya. Ayan, may mga bunga na siya, mga kabakyard. Ayan. Tagal-tagal talaga tayo hindi nakapag-vlog. Kasi hindi ko pa alam kung paano magsisimula. Pero ngayon, unti-unti na ding bumabalik. Ayan, ikot-ikot tayo dito. Ito nga pala, itong area na to na yung tinataniman namin ng mais. Dahil ngayon ay sobrang init, kaya watermelon ang aming naisipang itanim. Ayan may mga bunga na siya. Pero hindi pa masyadong malalaki. Pero meron na rin mga kaya isa-isa na malalaki ito. Asa na ngayon? Maghahanap-hanap tayo dito. Ikot-ikot lang tayo. Ayan, very sensitive daw sabi ng mga taga pero awa ng Diyos, okay naman siya. Wala namang masamang nangyari sa kanila. Siguro depende na lang din siya sa pag-aalaga. Sana ba yung mga malalaking bunga nito? Ay, ito. Bilog na siya. Ayan. Siguro mga mga 2 kilos. Ayan. Ito meron na tayong 3 kilos pala Ito. 3 dito ang daming bunga dito banda na area. Ito mga 3 kilos na. Malaki-laki na siya, mga kabakyard. Ayan dikit-dikit na siya Ito meron to Tsaka to. Ay, naku, dikit-dikit dito ang daming bunga Nakakatuwa. Ayan. Grabe, nakakatuwa na mga kabakyard. Ayan ang ating masipag. Kaya nga. Ang ganda rin. Buti na lang din mga kabakyard, pinagpala pa rin. Akala ko hindi talaga to siya gaganda kasi nakaraan
Parang naninilaw na to siya kasi nga napabayaan noong nung namatay ang aking anak. Hindi ko naakalain na makakabawi. Pero pasalamat na lang din ako kasi nga nakabawi siya. Ito, hanggang dito na lang. Update lang ako sa mga susunod pa. Ngayon lang ako nakapag-vlog. Malalaki na sila kasi nga dahil sa nangyari sa aming mga nakaraang buwan. Kaya yan. Ayan, hanggang dito na lang. Sana huwag kayong magsasawang manood at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Bye-bye!